Yun, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna tayo ng magandang gabi. Magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito ulit, si Epipanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit support naman mga kababayan. Ito grabe, sobra talagang yabang nito. May patong na daw siya na 3 million sa kanyang ulo. Sino naman ang magpapatong sa iyo ng 3 million? Ganon yung pagkatao mo, tapos 3 million. Sabi nga ng ibang mga komento, piso lang daw ang halaga mo, Epipanio Labrador. Tapos sabihin mo na may patong ka na 3 million, pinatungan ka na ng Iglesia ni Cristo para lang maligpit ka, para lang mahuli ka kung saan ka man nagtatago. Hindi na kailangan yun. Kasi maraming galit sa'yo. Hindi lang Iglesia ni Cristo, pati mga Katoliko. Ako Katoliko ako eh. Tapos sabihin mo, yung Katoliko galit sa Iglesia ni Cristo. Diyan ka number 1 na talagang pagkakamali mo. Masyado kang sinungaling. Ginamit mo pa ang relihiyon ng Katoliko para makakuha ka ng simpatiya. Napaka-ugag mo naman. Ito mga kababayan, nagkwento, ang tapang daw niya. Handa daw silang lumaban, 1 kilometro pa lang kayo, maaamoy na kayo ng ilong ko. Ano mo maaamoy? Naka-pismas ka. Tanggalin mo yung pismas mo. Kahit 2 kilometro pa siguro, maramdaman mo na may naghahanap sa'yo. Pakitanggal naman, please lang. Please lang, Epipanio. Pakitanggal naman ang pismas mo. Ito na mga ugag, mga nagdokumento sa kanyang ginawang mga kasinungalingan, Hindi ko lang, bakit kaya sila, tapang mo, mayroong mga nababasa ka ito, ilan lang naman sila. Tapos, nung nakarang araw nga, nag-up ito ng comment section. Tapos, ngayon naman, mga ilang araw din, binalik niya na. Siguro, binuburan niya muna yung mga comment ng mga galit sa kanya. Tapos, pinanatili niya, tinira niya yung mga sumusuporta sa kanya para pag nabasa natin doon, ang daming suportas ito si Epipanio Labrador na mga katulad din sa kanya na mga medyo masama din naman natin sabihin medyo kulang-kulang sa pag-iisip mga kababayan. Ito nga ang sinasabi, may mga kasama din daw siya kung saan man siya naroroon. Bakit hindi mo tanggalin yung pismas mo? Kung talaga matapang ka, matagal ka nang hinahamon, marami naghamon sa'yo, hindi lang ako. Tanggalin mo yung pismas mo para talagang magkaalaman na matapang ka. Itong 3 milyon na patong sa ulo mo, guni-guni mo lang yan. Ang galing mong gumawa ng kwento. Ang galing mong gumawa ng parang drama mga kababayan. Talaga namang wala kang katulad na sinungaling. Parang si Trillanes yung magsalita mga kababayan, hindi nalalayo. Parang ganun din. Aso nga, pang mga aso, ganun talaga. Ito na mga kababayan, hawag na natin itong patagalin. Ulit. Araw-arawin ko rin itong si Epipanio Labrador. Hanggat hindi ito tumigil sa kakapanira sa Iglesia ni Cristo, ginagamit niya ang relihiyong Katoliko, sinisira niya si Congressman Marcolita. Ang target nito ito si Congressman Marcolita dahil tumatakbo ito ngayong darating na Mayo. Target ito mga kababayan. May nagkukumpas nito. Alam ko may nagkukumpas nito kay Epipanio Labrador para tirahin itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, para hihina itong si Congressman Marcolita. Diyan ka nagkakamali. Maraming galit sa iyo. Ito na mga kababayan, wag na natin patagalin ito. Sabay-sabay natin itong panoorin. Isa lang masasabi ko sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo, hindi nyo matatakot si Epipanio Labrador dahil mas higit na mas maraming sumusuporta sa akin kaysa sa inyo na nananakot sa akin. Kagabi lang, salamat sa mga politikong nagpaabot sa akin ng message. Ayoko na lang banggitin dito dahil ayoko rin silang pag-initan ng mga igling. Sa totoo lang, yes, salamat din sa inyo dahil sa inyo pinasikat nyo ako. Sikat niya pero masama naman. Ba't ako pinansin ng Iglesia ni Manalo? Kasi alam nila totoo yung sinasabi ko Kasi kung hindi totoo yung mga sinabi ko, hindi ako
papansinin ng mga to. Dahil totoo yung sinabi ko, di ba? Ayun, nagkagulo. Ganito pala, sabi nga nung isa sa mga tagahanga ni Ka Angel, sabi niya, Supremo Epifanio Labrador, alam niyo ba, ba't kami nagrally noon? Kasi gusto po naming ihiwalay yung reliyon sa politika. Kasi po nagagamit po ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo yung mga politiko para magkapera yung reliyon na to. Na kung saan ang napupunta yung pera niya na ibinibigay ng mga politiko sa bulsa ng mga namumuno o doon sa Board of Trustee. Yun, naalala ko na. Hindi ko alam yan, pero naalala ko na ngayon. Yung tinatawag na Board of Trustee. Lahat yan pala. Milyon-milyon ang kinikita niyan kada buwan. Grabe. Huh? So, sabi nila, mayroon pa nagsabi sa akin na itong Iglesia ni Manalo, hindi ito may tuturing na isang reliyon, kundi isang kumpanya. Isang kumpanya. Maituturing ito na isang kumpanya na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa 30 million o 50 million every week. So, kaya natawag silang ma-influensya. Kasi, ang galing. ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapo. Kumbaga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000, ay 200, tiwalag ka na agad. Meron ka na agad punishment. Kasi, pati yung personal mong sweldo, pinapakailaman ng Iglesia ni Manalo. Gusto nila, ibigay mo yung kumbaga parang isang kumpanya na sa pilitan na kailangan magbigay ka ng, parang isang fraternity na kailangan magbigay ka ng monthly dues mo talaga. Pag 20, 20. Di ba? So, sinungaling talaga, sa totoo lang alam ko na galit na galit. Lalong-lalo na yung mga membro ni Manalo na hindi pa nagigising sa katotohanan. Pero isa lang masasabi ko, libo-libo na ang umalis sa Iglesia ni Manalo. At yung libo-libong mga membro na yun na nagsialis na, nasa reliyon na sa Iglesia ni Manalo, tanungin nyo sila kung ba't sila umalis. Maging membro mo na rin. Diba? Kasi sabi nga nila, nung naalimpungatan sila, sabi nila, parang iba na to. Ginagawa na kaming instrumento na kung ano ang gusto nila, gagamitin nila kami. Halimbawa, ayaw nila doon sa politikong yon, galit sila. Galit si Manalo, itong si Eduardo. Galit si Eduardo doon sa politikong yon, gagamitin niya ngayon yung mga membro niya. Pero dahil nga sa may rules sila, yung sinasabi ng pagkakaisa, yun ang ginagamit ni Manalo, na hindi alam ng mga membro na ginagamit yun ni Manalo para lamang sa pangsarili niyang interes. Diba? Nakakaawa yung mga membro ni Manalo. Pero okay lang. Kasi, lalo na ngayon, diba? Sabi nga ng mga kaibigan natin, alam niyo ba, ang galing to sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin, sa mga kaisa natin, sa mga supporters natin. Anong sinasabi nila? Every 3 years, kada may election daw, sigurado na. Tiba-tiba ang Iglesia ni Manalo. Maliban na pag nanalo yung mga inendorso nila, tinulungan nila, abay, siguradong yung mga membro ng Iglesia ni Manalo ang mabibigyan ng opportunity para mabigyan ng posisyon, mabigyan ng pwesto, trabaho. Diba? At syempre, maliban doon, wala pa naman pagka yung mga politikong tinulungan ng Iglesia ni Manalo ay nanalo, yun na. So, hindi halata, kasi hindi naman talaga sasabihin ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo yan. Kaya nakita nyo, ang gaganda ng simbahan, yung pala. Yung mga simbahan pala na yan, nanggaling sa pera ng mga politiko. Galing. So, proud na proud pa sila. Yung pala, hindi naman pala sila magkakaroon ng mga ganong kalalaking simbahan, kundi galing sa pera ng mga politiko. So, kawawa naman kayo. Pinagmamalaki nyo pa, mga politiko lang naman pala, ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng malalaking simbahan at magagarang simbahan. So, ito, magagalit na naman sila.
Kasi nabunyag ni Epifanio Labrador yung katotohanan. Kasi maraming natatakot na sabihin ito eh. Kasi takot silang mamatay. Takot silang makipaglaban. Tayo, handa tayo eh. Sabi ko nga, magbanta na kayo na magbanta. Gamitin nyo na. Gumamit ka ng pulis, sundalo, NBI, ano man. Pero siya lang sasabihin ko sa inyo. Never nyo ako makukuha ng buhay. Sa nakikita ko po kasi mga kababayan, lalo na tingnan natin yan. Balita ko po ay pinatungan na po ako ng 3 milyon 3 milyon po ang pinatong sa ulo ko ng Iglesia ni Manalo para lamang po matukoy o maitumba ako. Dahil sa tingin nila, dahil marami pong nakikipag-simpatya sa aking sinasabi, maraming naniniwala, ayun, gusto nila akong patahimikin. Kasi alam ng Iglesia ni Manalo na maraming sasang-ayon sa sasabihin ko at sa mga sinasabi ko. Alam nila na yung mga sinasabi ko ay ang nakaka-relate dito yung libo-libong mga membro nila na wala na sa kanila. Na kung saan mayroong mga patotoo sa kanilang mga tunay na nakaranasan. Sige, yan. So, tayo po kasi may mga kasama dito. So, dahil alam na po namin na tayo po ay pinagbabantaan na ng Iglesia ni Manalo, kaya naniguro din po kami. Sabi ko nga, bago kayo makarating dito, doon pa 1 kilometro pa lang ang layo ninyo mula sa akin, ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Kaya sabi ko, hindi tayo natatakot dahil ang pinaglalaban po natin dito at ang sinasabi po natin dito ay para po sa kapakanan ng taong bayan. At syempre para din po sa mga Pilipinong gustong magsalita na hindi nakakapagsalita dahil nga sa takot nila. Alam niyo, sa totoo lang, kinatatakutan ng Iglesia ni Manalo. Dahil, yun nga, tulad ng sinabi ko, mga kriminal kasi. No? Mga kriminal. Talagang parang masasabi mong isang mafia. No? Kaya, hindi na ako magtataka kung bakit magkasundo ang mga Duterte at itong Iglesia ni Manalo dahil talagang mafia. No? Pareho sila. So, hindi na rin ako magtataka kung bakit ang KOGC maging Iglesia ni Manalo ay magkasundo dahil pareho pong mambubudol ito pong dalawang reliyon na to. Pero ganun pa man, bagamat tayo ay may patong na 3 milyon para lamang po maitumba o maituro ng ating mga kalaban o ng kumbaga para lamang malaman ng ating mga kalaban kung nasan tayo, ayun. Pero gano'n pa man, pinaghandaan na po namin. Kasi sa totoo lang, marami pong nag-aalala, maraming nagmamalasakit, marami pong handang makipaglaban para po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Sapagkat, alam naman ninyo, diba? Marami pong natutuwa sapagkat bagamat patay na yung sinasabi nilang sino ba yun? O Eli o Brother Eli. Yung pinakamortal na kalaban pala ng INC yung namatay dun sa ibang bansa. So kinakatakutan ng INC yun dahil pag yun ang nagsalita pala talagang galit na galit, kaya lumipad ng ibang bansa dahil nga sa pag nabubuking na pala itong INC, nakita ko diskarte nito, style Duterte din, para manahimik lang yung isang taong nakakaalam ng kanilang sekreto, nagsasalita ng kanilang mga kawalangian, gagawa nila ng kaso, iba-ibang kaso, yung gagawa sila ng kwento para lamang lumabas na yung taong nagsasalita na yan ay masama, hindi dapat paniwalaan, hindi dapat, pero alam na naman na, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kahit po anong gawin ng Iglesia ni Manalo sa akin, no, natitiyak ko na mas marami po, lalong-lalo na sa side ng mga Katoliko, ng ibang mga reliyon, mas marami pong sisimpatya kay Epifanio Labrador. Grabe mga kababayan. Ako Katoliko ako. Huwag mo kasi idama yung Katoliko kasi ang daming Katoliko. Ang dami nang galit sa yung Katoliko. At yung sinasabi mo, Epifanio Labrador, no? Na hindi ka magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin talagang manlaban ka. Ibig sabihin,
Epipanyo Labrador, nanlaban, tiklo. Matitiklo ka talaga sa kayabangan mo na yan. Kung ako sa'yo, hindi naman siguro talagang ganun kahirap humingi ng kapatawaran. Pag magsisi ka sa lahat ng mga sinabi mo, aminin mo na may isang politiko o dalawang politiko dyan o sino mang politiko dyan ang nasa likod mo para sirain ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at tirahin itong si Congressman Marcolita. Sino bang matinding kalaban ngayon ni Congressman Marcolita dyan sa Quadcom? Di ba mayroon dyan mga taga Negros Occidental, di ba? Baka lang naman. Itong Epipanyo Labrador, yung sinasabi mong 3 milyon na patong sa ulo mo, hindi tayo maniniwala niyan hanggat wala tayong prueba, walang sinabi ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, 3 milyon para sa ulo ni Epipanyo Labrador. Tapos pag manlaban ka, Epipanyo Labrador, nanlaban, tiklo. Ganun lang kadali. Diba? Yun ang mga kababayan, itong tao na ito ay puro lang kwento. Siya na yung sasabi na magaling daw gumawa ng kwento itong pamunuan ng KOGC, ng INC at itong si dating Pangulong Duterte. Siya yung tinatamaan sa kanyang mga sinasabi. Tapos nambubudol daw. Ang nambubudol, sino bang nambubudol? Saan ba nagsimula ang salitang budol? Nagsimula ang salitang budol kay Pangulong Marcos Jr. dahil nabudol tayo sa 20 kilong bigas. Talaga namang walang wala talaga. Ay nako, ito na mga kababayan, bago tayo pagtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, may bagong komento dito kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce Rundi TV mo. Good evening, kakauwi lang from work, wala lang now, si Ma'am Joyce ay galing sa work. Yun ang shoutout na rin kay Donald Chancis, huwag naman bitay, putula na lang ng dila. Yun, aso. Yan sabi ni Donald Chancis. Shoutout na rin kay Ayan Tihano, Labradog. Nako, kakaawa ka naman, maliit na mundo mo. Lumiliit na mundo mo talaga. Labrador de Boyet Nidira di Lima nag-utos niyan. Oy, si Lima, malamang basta kalaban. Malamang mayroon ding punto. Shout out na rin kay Jojo Mau. Tapos na ito kanina pa dito sa bandang baba para mabasa naman natin yung ibang mga komento at nagpa-shout out dito. Shout out na rin kay Ivana Muson. Tapang yan pero di tuli. Alam din yan, hindi ka tuli. Marami talagang nakakapansin na hindi ka rin tuli. Shout out na rin kay Irlinda Rojo, below the belt ka na. Below the belt talaga, totoo yan. Shout out na rin kay Rabin Idol. Ang papatay kay Labrador ay ang nag-uutos sa kanya kasi oras sana yon, oras na mahuli ng mga pulisyan ay kakanta niya ang ang nag-uutos sa kanya. Iligpit din mismo ng nag-utos sa kanya. Tama talaga. May katwiran, may punto ka. Tama lang talaga na baka iligpit ito. At nanlaban naman siya, kaya Epipanyo Labrador, nanlaban, tiklo. Ito, may isang dito, ito, pinipin ko nga ito. Itong si ano ba pangalan nito? Hindi ko makita. Chrissy Lagos. Ang sabi niya, support Epipanyo Labrador, I love PBBM. Ito mga komento. Ito nga, tingnan natin yung mga reply. Natawa na lang si Rio Brige. Shout out Bangag spotted, sabi ni Enrique Soriano. At sabi naman ni Jerry Basit, I love Bangag Bungit. You love Bangag Bungit. Yan ang mga reply dyan sa komento ni sino ba ito? Si Cheris Lagos.
Yun lang mga kababayan, dito lang muna at once again, this medyo madilim na sa ating kinaroroonan ha. Talagang umiitim na tayo dito. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat dyan, please, bawat isa sa atin.